Ayun guys, kumusta kayong lahat? Nawa ay kayo ay malusog at masaya. So, napakaganda. Sobrang ganda, nakaka-inlove ang lugar na ito. Ayan oh. Hi. Super amazing. Kaso wala dito ang mga duck. Nagtatago sila. Di ko alam kung nasaan. Ngayon, baka nandoon sa kabilang side. So, ayan guys. Sobrang ganda, diba? Oh. Amazing. Sobrang ganda ng creation ng nature. So, nandito yung mga fish. Ang sobrang laki. Merong 15 kilos, guys. Ayan. Sobrang ganda. Yun, oh, may araw doon, oh. Sikat ng araw yan. Pero sobrang lamig. So, dito na side, natunaw na yung water. Pero in the other side, like them, there, oh. Oh. Hindi yan natunaw. So, buo pa doon. Ang lake. Ang water pala. Oy, super my love. Very good. Wala, narinig nyo ba yun? Mayroong duck doon, no, sa may puno. Ayan, oh, may puno sa gitna. May duck doon nagtago. Yun, napakaganda. Sana napagmasdan nyo ito in, yung lugar na ito, napakaganda. So, ibahagi ko na lang sa inyo. Ayan, napakaganda. Marami doong duck doon nakatago, oh, dahil kasi ang layo naman, hindi ko na kayang i-zoom. Ando nakatago sa ilalim ng puno na yan. Sobrang daming duck doon. Meron ding mga turtle. So, hindi natin makikita kasi so, in the other side, oh, may duck doon naglangoy-langoy. Medyo sobrang layo kaya hindi makikita talaga. Ayan, oh. Sobrang layo na. Ayan, gumagalaw. So, ayan lang. Dito lang kami ng aking asawa, paikot-ikot. Para ma-relax. Makalimutan ang mga problema sa buhay at mga alalahanin namin. Dahil napaka-complicated naman talaga ng sitwasyon. So, ayan guys, naibahagi ko lang na sana ma-enjoy kayo sa aking video. Napakagandang nature. At least man lang guys, napasyal ko rin kayo kung saan kami nagpupunta ng aking asawa. So, ayan guys, may tumatawid na duck. Ayan, oh. Papunta sa kabilang puno. Ayun. 3 piraso nakita. Pero hindi siya masyado makita. Ayan lang, 3. Yung isa papunta dito, yung 2 papunta doon. Ayan lang. Sobrang ganda. Tapos may parating dito na duck. My love, there is a duck coming here. There is only one. May papunta dito na. Baka akala kasi niya may pagkain kami. Kasi sometimes, nagbibigay kami ng pagkain sa mga duck. Pero yung mga taga rito guys, sabi nila wag daw namin pakainin kasi mamihasa. Para daw yung tao guys, kapag lagi mong sinusubuan, mamimihasa. Hayaan mo daw silang maghanap buhay. Hayaan mo silang kumilos para makakain. Kasi pag lagi mo silang binibigyan, daing ng daing, masasanay sila, maging dependent na lang sa'yo. So, ang duck ay bumalik, nahiya ata sa amin. Mabuti pa ang duck, marunong mahiya. So, ayan guys. Kaysa mga parehingi, hindi marunong mahiya. O, diba? Kasi yung mga duck na yan, independent talaga yan sila. So, hindi yan pinapakain ng government dito. Hinayaan silang mabuhay sa sarili nilang paraan. So, parang tao lang din yan. Ang sabi nila, kapag lagi mo daw binibigyan ng pagkain, o kahit anumang pangangailangan ng isang tao, masasanay at magdepende lang sa'yo at matutong maging tamad. Parang totoo din naman.
Maraming tao na ganyan, panahingi na lang. Yung mga karanas lang kunting kagipitan, daing agad sa iba. Hahanap agad ng pagdaingan tapos para makakuha ng source sa mga pangailangan nila. So, ayun lang mga parang halimbawa sa buhay ng tao yung mga duck. Sila ay nabubuhay sa sarili nilang paraan, walang inaasahan kahit sino man. So, yan sila ay nabubuhay sa kanya-kanya nilang pamamaraan. Ganon din ang tao. Kapag dependent ka, hindi ka talaga matuto at hindi mo ma-develop ang sarili mo kasi nakadepend ka na lang sa taong nagiging source kung saan nakukuha mo yung mga pangailangan mo. Ayun lang. So, tingnan natin yung mga duck, nabubuhay sila. Dito nga napakalamig. Sobrang lamig, nag-frost na yung tubig. Pero tingnan nyo, nabubuhay naman sila. Ganon din ang tao. Kapag gusto may paraan, pag ayaw may dahilan. Yan lang. Bye-bye. Salamat sa inyong lahat. Ingat kayo. Uwi na kami. Thank you.